Okay, uwian na. Magkukwento tayo ng napagkwentuhan namin ng manager ko. Muntik na akong maiyak sa sinabi niya. Grabe. Kasi year-end interview ngayon ng aking performance. At naiyak ako sa sinabi niya. Alam mo yun, parang na-feel ko yung appreciation talaga. Ito yung sinabi niya, Sabi niya, sabi niya, this is a discussion with Jennifer on her mid-year review. Jennifer is a strong, self-motivated person. She has a great rapport with customers and her co-workers. She's a pleasure to work with and a trust asset to the Express team. Jennifer has a positive attitude and is always willing to help. Jennifer requires little to no supervision. She is good at making the right decision and providing a positive shopping experience for our customers. She gives a 110% of herself on her shifts. I would like to see Jennifer expand in her knowledge with the exchange by taking courses in Lex. I feel that she has a lot to offer the exchange. I'm excited to see her with her journey with the exchange takes her. Thank you for all you do. You are a valuable asset. Na hindi lang ako natuwa dahil alam mo yun, may nakaka-appreciate ng aking trabaho. Sa buong buhay ko ay hindi ako nagkaroon ng ganong yung parang pagpupuri sa akin. Nakita nila yung aking pagsusumikap sa trabaho at nakita nila kung gaano ako ka-dedicated sa trabaho ko. And ang nakakatuwa pa nito is pinupurso pala ng manager ko na maging isa akong manager din. Yun. Maging isang ganap na isa din sa mga manager dito, kumbaga. Yun ang gusto niyang i-pursue or i-push through, kumbaga. Kaya pala, itong manager kong lalaki, sinabi niya sa akin, yun kailan lang, parang itong mga nakaraang buwan, sinabi niya na, kasi may nasagi ako dun sa ginagawa niya. Tapos sabi ko, ay, sorry, napakalaman ko. Tapos sabi niya, okay lang, kasi balang araw naman, ikaw na din ang gagawa niyan. Sabi ko, bakit na? Sabi ko, hindi ako gagawa niyan. Bakit ako ang gagawa niyan? Sabi niya, no, ikaw nga ang gagawa niyan. Balang araw, isa na din ikaw ang nagagawa ng mga ganyan, ng mga ginagawa ko. Kasi yun pala is, yun nga, dahil nga din sa year-end review, dun ko nalaman na pinupustro nga nitong isa kong manager na sabi niya ay mag-apply daw ako or maging isang manager nga, maging isa sa mga manager dito. Mag-aral daw ako ng Lex, mag-aral daw ako ng managerial classes kasi yun ang kailangan para i-pursue nga itong aking pagiging isang manager nga. Wow, I mean, that's good. Sabi niya, nakita niya daw kung gaano ako kasipag sa trabaho at nakita rin niya na ako daw yung tao na madaling makasalamuha ng mga tao, kahit daw yung mga customer na mahirap pakisamahan, somehow daw ay napapaano ko na nagagawa kong gustuhin ako o nagagawa kong pakisamahan ako, kumbaga yung bagang parang yung dating masungit na customer na ayaw silang kausapin is biglang naging yung kinakausap na ako. Kumbaga parang nagugustuhan ako ng mga masusungit na tao, kumbaga yung mga taong may ilap kausap, yung mga ayaw ng may kausap, kumbaga pag ako daw na ang tumao doon ay nakakausap daw ako. Yun, gustong-gusto daw ako ng mga tao, gustong-gusto daw ako ng mga customer, hindi daw ako mahirap yung parang basta madali akong maano ng mga customer, kumbaga, kaya natutuwa siya. At pag daw nandito ako sa trabaho namin, hindi daw siya nag-aalala, wala daw siyang problema sa akin. Halos hindi niya kailangang problemahin kung ano sa labas, hindi niya kailangang i-check dahil nandyan ako. You know, pag nandyan ako, kampante daw siya na alam niya na nasa tamang lugar yung trabaho namin or nasa tamang pag-handle yung trabaho namin, dahil nga ako daw yung tipo ng tao na talagang gagawin yung mga dapat gawin. Tapos yung bagang parang alis ako ng trabaho na tapos na ang lahat, wala na akong kailangang intindihin or wala na silang kailangang intindihin. But in the next day daw, pag iba na ang tumuka, iba na ang nagtrabaho, doon na daw siya na wala nang ano, yung parang bumabalik yung problema kasi nga pag iba na daw ang tumao, wala na daw yung mga yung nagawa ko na natapos kong gawin, sila yung sumaid pero hindi naman nila ginawan ng paraan, kumbaga para punuan uli, parang ganun. Kaya naiinis siya dun sa ibang mga employee nga
dalawang employee niya is hindi niya gusto. Ang kagandahan din, maganda yung review nito kasi nga magdadala ito ng pagtaas ng sahod ko din. Kasi kada year-end review, every lang ba? Nakailang review na ba ako ngayon? Parang pangatlong review ko na yata to kung hindi ako nagkakamali. And sa bawat review, kung maganda yung review sa iyo, yung rate sa iyo ng iyong manager is mataas din yung chances na itaas yung sahod mo. Yun. And noong nakaraan, nakita ko naman yung pagtaas talaga ng sahod agad. And ngayon, so hindi ko alam kung ilan ang effect noon. Kung mga 1 week ba? Or soon. Hindi ko naman alala kung gaano katagal. Yun. We'll see din kung gaano kalaki mong itataas ang sahod ko. And nakagandahan din is, yun nga, maging manager na nga ako balang araw, which is baka paglola na ako. Hindi ko alam kung kailan. At saka sabi niya, napakadali daw niyang, kaya nagustuhan rin niya ako. Sabi niya, noon daw ay napakamahiyain ko daw talaga. Sandali at merong may tatawid. Yun. Sabi niya, alam mo, nung unang pasok mo dito, napakamahiyain mong tao. Hindi nila alam na, yun yung isa sa mga katangian ko. Kasi para akong may multiple character, sabi ko sa inyo. Minsan ay ang tahimik ko, minsan naman ay ang dal-dal-dal-dal ko, minsan naman is talagang sungit-sungit ko. Ang nakikita niya lang sa akin ay isa lang, which is yung tahimik daw ako. Pero kalauna, nakita na rin niya na ako pala ay madaldal, sabi niya ganun. Sabi niya, madaldal ka pala. Yung kalaunan, nakita ko rin na ikaw pala ay madaldal at ikaw pala ay masayahin at ikaw pala ay nakakatuwa din. Parang yung pang mahilig ka rin magbiro, sabi niyang ganun. Kalaunan na yung nakilala na kita, sabi niyang ganun. At nakita ko na yun nga, ikaw ay nag-bloom talaga dito sa trabaho, sabi niyang ganun. Ang hindi niya alam is talagang ako, yung parang naging kampante na rin ako dito sa trabaho. Kasi nga, nakuha ko nga yung loob nilang lahat. Nakuha ko ang ugali nilang lahat. Siguro nga, ganun nga yung katangian ko na ang dali kong kumuha ng loob ng isang tao. Hindi ko rin alam kung paano nangyari yun. Natural na lang siguro sa akin yun na nakuha ko yung loob nila. Na totoo talaga na yung mga masusungit na tao is madali ko nakukuha ang loob. Totoo talaga yun. Kasi ilang beses na rin na talagang na-encounter ko na yung mga pinakang masasama ang ugali, masusungit, matitindi ang ugali is naging mabait pag ako na yung naging hindi ko alam kung bakit, kung dahil ba masungit din ako pag umatake ako, yung pag tinarayan ako, tatarayan din kita, siguro ganun ang nangyari, kaya hindi ko alam kung bakit. Pero somehow gustong gusto talaga nila ako at talagang ako ay na-attach din sa kanila, kumbaga. At ayaw nila din akong umalis, kumbaga. Sabi ng manager ko, ikaw yung isa sa mga the best sa mga employee talaga dito na naging employee ng exchange, sabi niya ganun. Wala nang iba, yun. Kaya I hate to see you go, sabi niya ganun. Ayoko na umalis ka, sabi niya ganun. Kasi alam nila na nag-aalala sila na aalis talaga ako pagka nakagraduate na ako, sabi niya. Tinatanong na nga nila sa akin nung ilan sa mga manager ko kung kailan daw ang alis ko, kung ako daw ba'y nakahanap na ng trabaho, kung nakapag-apply na daw ba ako ng trabaho. Sabi ko hindi pa, kahit mga katrabaho ko tinatanong din ako kung lilipat na ba ako or kung aalis na ako. Sabi ko hindi pa ako aalis, hindi pa rin ako lilipat, hindi pa rin ako nagdidesisyon kung itutuloy ko pa rin ba itong pag-aaral ko. I mean, itutuloy kong gamitin itong pag-aaral ko. Sabi niya pa nga nung isang katrabaho, ba't ka ba nag-aaral kung hindi mo naman pala gagamitin? Wala, gusto ko lang ma-experience talaga. Gusto kong malaman ang mundo nung pinasok ko. Kaya ito, nang nalaman ko na, saka na yung nakita ko na hindi ko rin siya gusto. It depends pa rin kung ang makukuha ko ay yung kagaya nitong trabaho ko, sure, why not? Pero ewan ko, maghahanap-hanap pa rin ako, we'll see pa rin kung makakita pa rin ako ng trabaho na kagaya nitong trabaho kong ito, yes, I'll take it. Pero kung hindi na at ang nakikita ko pa rin ay yung outpatient na ganun pa rin yung magiging buhay ko, ay matinding stress, wag na lang, dito na lang ako sa trabaho ko, you know. Okay, malapit na ako sa bahay namin, uwi na ako. Pagkarating ko doon is pupunta daw kami ng home zone dahil mag-shopping kami ng bagong couch. Bibili kami ng mga couch at ibibigay namin yung luma sa anak ko. Yes,
para naman magamit niya. Natutuwa din siya. Natutuwa na nga siya. Wala pa man eh. Tuwan-tuwa na. At pamana dyan. Pamana daw niya. Ano sa kanya yun? Yung couch. Nakakatuwang batang yan. It's been like, I think 2 weeks na ang nakakalipas. Simula nang nakalipat ang anak ko sa kanyang apartment. So far, ay okay pa rin, good pa rin. Pero nandun pa rin yung pag-aalala ng bata. Bata pa rin ang tawag ko sa anak ko kahit 20 years old na siya kasi nasanay akong tawagin siyang bata.